Hayaan mo siya, Margot. Wala namang nakikita ang bulag na yon kung paano kita mahalin dito sa mismong kama natin. Sigurado ka ba, Magnus? Paano kung bigla siyang umuwi at pumasok? Nakakadiri kaya ang amoy ng asawa mong palaging nagkukulong sa kusina? Huwag mo siyang intindihin. Pabigat lang naman siya sa buhay ko. Halika nga rito. Sa labas ng nakawang na pinto ng kanilang silid tulugan, nanigas ang buong katawan ni Maricel. Mahigpit na nakahawak ang kanyang nanginginig na mga kamay sa isang mamahaling kahon na naglalaman ng isang sedang polo. Inabot niya ng ilang buwan para pag-ipunan yon mula sa barya-baryang natitira sa budget ng bahay. Pinili niya ang telang yun gamit ang kanyang mga daliri noong mga panahong nababalot pa ng dilim ang kanyang paningin. Iniisip kung gaano kakisig ang kanyang asawa sa araw ng kanilang anibersaryo. Umuwi siya ng maaga mula sa sinasabi niyang rehabilitation center upang sorpresahin si Magnus na nagbunga ang isang lihim na operasyon sa mata. Gusto niyang ipagsigawan na nakakakita na siya, na hindi na siya magiging pabigat. Ngunit ang mismong biyayang natanggap niya ang siyang sumira sa kanyang buong mundo. Ang bawat halakhak at halinghing na nagmumula sa loob ng kwarto ay tila mga basag na bubog na pinipilit ipapalunok sa kanyang lalamunan. Hindi siya makasigaw, walang lumalabas na tinig mula sa kanyang bibig kahit gaano kadiin ang pagkagat niya sa kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang sariling dugo. Ang dibdib niya ay tila dinadaganan ng isang malamig at mabigat na bato. Ninanakaw ang bawat hanging kailangan niya para huminga. Ang mga kulay ng bahay na sabik niyang makita muli ay biglang nagmistulang abo. Namamanhid ang kanyang mga binti, gustong bumagsak ng kanyang mga tuhod sa malamig na sahig, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang pinakamatinding sakit ay hindi ang paghihiwalay ng laman, kundi ang tahimik na pagkawasak ng isang pusong nagtiwala ng buong buo. Ganito ba ang kabayaran ng lahat ng sakripisyo ko? Bakit ang pagbabalik ng aking paningin ay ang siya ring pagbulag sa aking kaluluwa? Dahan-dahan siyang umatras palayo sa pinto. Ibinalik niya ang maitim na salamin sa kanyang mga mata. Itinatago ang luhang nag-uunahang pumatak sa kanyang namumutlang mga pisngi. Kasabay ng pagtalikod niya ay ang pag-akyat ng kanyang biyenan na si Doña Mirasol mula sa hagdan. May hawak na rosaryo habang ang mga mata ay nanlilisik sa inis nang makita siyang nakatayo sa pasilyo. Nakatayo ka na naman dyan na parang tuod. Umagang-umaga, napakatamad mo talaga. Bulyaw ng matanda na umalingaw-ngaw sa buong ikalawang palapag. Bumaba ka na nga doon at magluto ng almusal. Tandaan mo, Maricel, malaki ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa pagpapakain ng anak ko sa inyo ng batang yan, baka sa kalsada na kayo, namamalimos na mag-ina. Kaya bilisan mo na diyan at magpakasilbi ka. Yumuko si Maricel. Kahit sa likod ng madilim na salamin, malinaw niyang nakikita ang mamahaling sapatos ng kanyang biyenan. Sapatos na binili gamit ang perang ninakaw nila mula sa kumpanyang ipinamana ng kanyang yumaong ina. Nilunok niya ang pait na tila laso na unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Kailangan niyang magtiis. Hindi pa ito ang tamang oras. Opo, ma. Susunod na po ako sa kusina. Mahina at nanginginig na tugon ni Maricel, pilit tinatago ang puot sa kanyang tinig. Ngunit bago siya bumaba, dumaan muna siya sa katabing silid kung saan natutulog ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Lulu. Nakahiga ang bata, mahimbing ang tulog at walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang pamilya. Mula sa kabilang dingding, muling umabot ang isang mahinang hagikgik ni Margot. Mabilis na lumapit si Maricel sa higaan ng anak. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang 2 palad sa maliliit na taingan ng bata. Tinatakpan ito upang hindi marinig ng inosenteng anghel ang dumi at kasalanan ng sariling ama. Tumulo ang mainit na luha ni Maricel sa una ng anak. Isang tahimik na sumpa na hinding-hindi niya hahayaang sirain
ng mga halimaw na ito ang kinabukasan ng kanyang bata. Nang makababa siya sa kusina, binalot siya ng malamig na hangin ng madaling araw. Inilapag niya ang kahon ng regalo sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niyang inalis ang maitim na salamin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambing at kawalan ng pag-asa, ngayon ay matalim, malinaw, at nag-aapoy sa matinding galit. Ang kanyang paningin ay dumapo sa kahoy na sangkalan kung saan nakapatong ang isang matulis at kumikinang na kutsilyo. Sinasalamin ng matalim na metal ang malamig na liwanag ng umaga. Unti-unting umangat ang kanyang kamay. Lumalapit ang kanyang mga nanginginig na daliri patungo sa hawakan ng patalim. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang orasan na nagbibilang ng oras patungo sa isang mapanganib na desisyon. Ibinaba ni Maricel ang kutsilyo. Hindi ito ang paraan para ipaglaban ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Hindi niya hahayaang makulong siya at maiwan si Lulu sa mga halimaw na nakatira sa itaas. Sa halip na gumawa ng madugong hakbang, muli niyang isinuot ang maitim na salamin at sinimulang hiwain ang mga sibuyas at bawang. Sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon, malinaw niyang nakikita ang mga hiwa ng gulay, ang dumi sa gilid ng kalan na madalas nilang isumbat sa kanya, at ang mapapait na luhang pumapatak mula sa kanyang sariling mga mata. Nagpanggap siyang nangangapa sa tuwing kinukuha ang sandok. Pinapanatili ang ilusyon ng isang walang silbing asawa. Hindi nagtagal. Narinig niya ang magaan at pamilyar na mga yabag pababa ng hagdan, kasunod ang halimuyak ng mamahaling pabango na madalas niyang maamoy sa mga damit ng kanyang asawa. Pumasok si Margot sa kusina, suot ang isang hapit na bestida, at walang halong hiya na naupo sa silyang nakalaan para sa may bahay ng tahanan, sa tabi mismo ng upuan ni Magnus. "Good morning, tita. Ako na po ang magtitimpla ng kape para kay Magnus." Malambing na wika ni Margot. Ang boses ay tila pulot na may nakatagong lason. Sumunod na pumasok si Doña Mirasol. May hawak na mainit na tsaa at nakasuot ng makapal na roba. Ang kanyang mga mata ay agad na nanliit nang makita ang inihandang almusal ni Maricel. Nagsimula na naman ang walang katapusang litanya ng matanda. Isang sining ng pananakit na kabisado na niya. "Diyos ko po, Maricel, ano ba itong niluto mo? Ang mantika ng sinangag mo parang dagat. Tapos ang itlog, sunog ang gilid." Pag-iinarte ni Doña Mirasol habang padabog na ibinababa ang kanyang tasa sa mesa. "Tingnan mo nga itong si Margot. Hindi man lang asawa, pero siya pa ang nakakaalam kung paano asikasuhin si Magnus. Napakaswerte ko sana kung ganito ang naging manugang ko. May silbi, hindi pabigat. Mahiya ka naman sa sarili mo. Kung hindi lang dahil sa utang na loob mo sa kabaitan ng anak ko, matagal ka nang namamalimos sa labas kasama ng anak mong iyak ng iyak." Hindi sumagot si Maricel. Nakayuko lamang siya at nagkunwaring kinakapa ang gilid ng mesa upang makaupo sa pinakadulo. Sa likod ng kanyang madilim na salamin, pinagmamasdan niya kung paano palihim na hinaplos ni Margot ang hita ni Magnus sa ilalim ng mesa. Isang nakakasuyang tanawin na pilit niyang tinitiis. "Hayaan mo na, ma," sabat ni Magnus habang inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit. "Pasensya na at hindi kami makakapag-almusal ng matagal. May mahalagang meeting kami ni Margot ngayon sa isang malaking kliyente. Alam mo na, kailangan kong isalba ang kumpanya dahil walang ibang gagawa nito kundi ako." Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, pumasok ang maliit na figura ni Lulu sa kusina. Kinukusot pa ng bata ang kanyang mga mata. Naghahanap ng kalinga sa isang malamig na umaga. Nilapitan nito ang amang umiinom ng kape. "Papa, buhat po." Inosenteng pakiusap ng bata habang iniuunat ang maliliit na braso. Ngunit sa halip na yakapin ng anak, inis na itinabig ni Magnus ang kamay ni Lulu upang hindi magusot ang kanyang pantalon. Dahil sa kawalan ng balanse, napaatras ang bata at natumba sa sahig. Walang ginawa si Magnus kundi ang magbuntong hininga sa inis, habang si Margot
ay pasimpleng inirapan ng bata. Tila pinunit ang puso ni Maricel. Mabilis siyang bumangon, hindi inalintana ang pagpapanggap, at agad na dinaluhan ang umiiyak na anak. Niyakap niya si Lulu ng mahigpit. Ibinabao ng mukha sa buhok ng bata upang itago ang naglalagablab na puot sa kanyang mga mata. Wala siyang pakialam kung insultuhin siya, ngunit ang saktan ng kanyang anak ay isang kasalanang hindi niya kailanman mapapatawad. Ibinalik niya si Lulu sa upuan at sinimulang subuan ito. Sa ilalim ng mesa, malayo sa mapanuring mata ng mga buwitre sa kanilang harapan, palihim na isiningit ni Maricel ang pinakamalaki at pinakamalambot na hiwa ng karne sa maliit na pinggan ng anak. Isang tahimik na pangako ng pagmamahal, isang patunay na kahit nasa dilim, palagi siyang magbibigay ng pinakamabuti para sa kanyang bata. Habang patuloy na nag-uusap sina Magnus at Margot, naramdaman at narinig ni Maricel ang patuloy na pagyanig ng telepono ng kanyang asawa sa ibabaw ng mesa. Sunod-sunod ang pagtawag ng isang hindi nakarehistrong numero. Tiningnan ito ni Magnus at biglang namutla ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang daliri nang mabilis niyang pinindot ang pindutan upang tanggihan ang tawag at agad na ibinulsa ang telepono. Umiiwas ng tingin kahit kay Margot. Isang pilit ng ngiti ang ibinigay nito bago nag-iba ng usapan. Upang basagin ang katahimikan, tumayo si Margot hawak ang pitsel ng bagong kulong tubig. Nagkunwari itong magiliw na magsasalin sa baso ni Maricel. Ngunit sadyang iniliko ni Margot ang hawakan, hinahayaan ng kumukulong likido na bumuhos ng direkta patungo sa hita at kamay ng nakaupong si Maricel. Bago pa man tumama ang nakapasong tubig sa kanyang balat, automatikong naiatras ni Maricel ang kanyang kamay at nakaiwas ang kanyang katawan pabalik sa silya ng may napakabilis na reaksyon. Talsik lamang ng mainit na tubig ang dumapo sa ibabaw ng kanyang kanang kamay. Natigilan ang lahat. Bumalot ang matinding katahimikan sa buong kusina. Bumaba ang paningin ni Doña Mirasol sa kamay ni Maricel at dahan-dahang umangat ang tingin nito sa madilim na salamin ng kanyang manugang. Pinasadahan ng matanda ang buong pagkatao ni Maricel ng isang mapagdudang tingin. Ang mga mata nito'y nanlilisik sa matinding hinala. Paanong nalaman mong may bubuhos na tubig, Maricel? Mabagal at may diin na tanong ng kanyang biyenan. Bakit ang bilis mong umiwas? Gayong bulag ka. Naiwang nakatitig si Maricel sa pulang-pulang marka na unti-unting namimintig sa kanyang balat. Nararamdaman ang pag-ipit ng sariling hininga sa kanyang lalamunan. Napakagat si Maricel sa kanyang ibabang labi nang maramdaman niya ang hapdi ng mainit na tubig sa kanyang balat. Subalit ang mas nakakapaso ay ang malamig at mapanuring titig ng kanyang biyenan. Nakatayo si Doña Mirasol sa kabilang dulo ng mesa. Ang mga mata nito ay animoy mga karayom na sinusuri ang bawat bahagi ng kanyang mukha. Wala siyang panahon para mag-isip ng matagal. Kailangan niyang maging isang mahusay na aktres kaysa sa mga halimaw na nakapaligid sa kanya. Naramdaman ko po ang init na papalapit, ma. Mabilis at nanginginig na tugon ni Maricel. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata sa likod ng salamin at ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Nagkukunwaring nasasaktan hindi lamang sa paso, kundi sa mismong akusasyon. Nung nawala po ang paningin ko, mas naging sensitibo ang balat ko sa init. Paglapit pa lang po ng baso ni Margot, naramdaman ko na ang singaw. Nagkatinginan sina Magnus at Margot, parehong nababalot ng pag-alinlangan. Ngunit ang tinig ni Maricel na puno ng kahinaan at ang pulang markang namimintig sa kanyang kamay ay naging sapat upang bumalik sa kanilang mga upuan ang dalawa. Tss! Napakaarte mo naman. Inis na bulong ni Doña Mirasol, subalit halatang naiwaksi na nito ang hinala. Binaling nito ang atensyon pabalik sa kanyang kape. Bilisan niyo na nga dyan at may ipapirma ako sa inyo. Nang matapos ang agahan, inilabas ni Doña Mirasol ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag.
Ipinatong niya ito sa harap ni Maricel kasama ng isang mamahaling ballpen. Sa isang iglap, nagbago ang tono ng matanda. Nag-anyong malambing at mapagkumbaba na nakakapangilabot pakinggan. Maricel, anak, simula ni Doña Mirasol, ang kanyang boses ay tila pulot na ibinubuhos sa ibabaw ng lason. Ito ay para sa inyong mag-ina, isang aplikasyon para sa disability allowance at ilang dokumento para sa paglipat ng maliit na property na matagal na nating pinag-uusapan para masiguro ang kinabukasan ni Lulu. Alam mo namang mahal na mahal namin kayo ng asawa mo. Ginamit ni Maricel ang kanyang mga kamay upang kapakapain ang mga pahina ng dokumento. Bagamat nagpanggap siyang bulag at tanging mga daliri lamang ang kanyang ginagamit, ang kanyang matalas na paningin ay mabilis na binabasa ang bawat salitang nakalimbag. Ito ay hindi aplikasyon para sa allowance. Ito ay ang deed of absolute sale at transfer of shares ng kumpanyang ipinamana ng kanyang yumaong ina. Ang tanging naiwang alaala at yaman ng kanyang pamilya. Pilit nilang ibinibenta at inililipat ang buong pagmamay-ari sa pangalan ni Magnus. Sumandal si Magnus, isinukbit ang kamay sa likod ng silya ni Maricel at bumulong sa kanyang tainga ng mga salitang puno ng kasinungalingan. Pirmahan mo na, mahal. Para rin ito sa kinabukasan ni Lulu. Huwag ka nang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa atin. Pinigilan ni Maricel ang pagnanasang sampalin ang mukha ng asawang nakangiti nang may pagpapanggap. Hinawakan niya ang ballpen nang nanginginig ang mga kamay. Bago pa man dumampi ang dulo nito sa papel, sadyang binitiwan niya ang panulat. Hinayaan itong gumulong at mahulog sa sahig. Tumango siya at humingi ng paumanhin. Pagkatapos ay yumuko upang hanapin ito gamit ang kanyang mga daliri. Ito ay isang palusot lamang. Sa mga segundong iyon sa ilalim ng mesa, kinuha niya ang pagkakataon upang pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang puso at ayusin ang kanyang isipan. Hindi niya ibibigay ang pinaghirapan ng kanyang ina sa mga magnanakaw na ito. Kailangan niyang maglaro ng mas matalino. Nang makuha niya ang ballpen at muling umupo, inabot niya ang mukha ni Magnus. Dahan-dahan, banayad na hinaplos ng kanyang mga daliri ang pisngi ng asawa. Ginagaya ang isang maamong asawang nananalig. Salamat sa pag-aalaga mo, Magnus. Alam kong hindi mo kami pababayaan. Isang mabilis na pagninig ang naramdaman niya mula kay Magnus nang dumampi ang kanyang kamay, isang senyales ng pagkadiri na pilit itinatago ng lalaki. Ngumiti si Maricel sa kanyang sarili. Ipinwesto niya ang ballpen sa mismong guhit kung saan dapat siya pumirma. Sa halip na isulat ang kanyang tunay na lagda, isang maayos at dumadaloy na script, sinadya niyang ibahin ang bigat ng kanyang kamay. Niliko ang mga letra at iniwang putol-putol ang bawat kurba. Isang maling lagda na walang kahit na anong bisa sa harap ng batas. Ang pananabik at kasakiman nina Doña Mirasol at Magnus ay naging dahilan upang hindi nila mapansin ang detalye. Agad na inagaw ng matanda ang folder bago pa man matuyo ang tinta. Nang sumapit ang gabi at tulog na ang lahat matapos ang magulong araw na yon, palihim na lumabas si Maricel mula sa kanilang silid patungo sa banyo. Kinuha niya ang nakasabit na suit ni Magnus upang sana'y ihiwalay ang mga damit na lalabhan kinabukasan. Habang kinakapan niya ang mga bulsa, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit, malamig na botelya. Inilabas niya ito at idinikit sa liwanag ng bumbilya. Hindi ito pamilyar na gamot. Binasa ng kanyang luminaw na mga mata ang etiketa sa bote. Ito ay hindi bitamina at lalong hindi ito inireseta para sa kanya. Ito ay isang matapang na uri ng pampakalmang gamot na nagdudulot ng matinding pagkaantok at posibleng permanenteng pagkawala ng memorya kung uminom ng sobra. Ang mismong gamot na palihim na idinadagdag ni Margot sa kanyang gatas gabi-gabi noong mga panahong bulag pa siya. Halos mapatid ang paghinga ni Maricel. Hindi lang siya ninanakawan.
Hindi lang siya pinagtataksilan. Unti-unti siyang pinapatay ng sarili niyang pamilya. Mula sa bintana ng banyo, pumasok ang malamig na simoy ng gabi, kasabay ng malakas na ulan. Sinilip ni Maricel ang kalsada sa ibaba. At doon, sa ilalim ng poste ng ilaw, may nakatayo na isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim na suit. Nakatitig ito ng direkta sa bintana ng kanyang silid, hawak ang isang itim na payong at tila naghihintay ng senyales mula sa kanya. Kasabay ng pagyanig ng kulog, narinig ni Maricel ang tunog ng mga tableta sa loob ng bote habang mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Kinabukasan, dala ang maliit na bote ng gamot sa kanyang bulsa, nagpasyang lumabas si Maricel. Gamit ang kanyang lumang tungkod, naglakad siya sa pampublikong parke na hindi kalayuan sa kanilang subdibisyon. Gusto niyang makahanap ng botika o klinika upang ipasuri ang mga tableta nang hindi nakakapukaw ng atensyon ni na Magnus. Habang nagkukunwaring nangangapa sa semento, ramdam niya ang bigat ng katotohanan na ang mga taong dapat sana'y nagpoprotekta sa kanya ay ang mga mismong naghuhukay ng kanyang libingan. Ngunit bago pa man siya makalabas ng parke, isang malakas na puwersa ang sadyang bumangga sa kanyang balikat. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang mabilis na naglakad palampas sa kanya. Sinadya siyang itulak ng buong lakas. Nawalan ng balanse si Maricel. Bumagsak siya sa magaspang na semento, nakaramdam ng matinding hapdi nang magalusan ang kanyang mga palad at tuhod. Kasabay ng kanyang pagbagsak ay ang pag-alingaw-ngaw ng malutong na pagkabali ng kanyang kahoy na tungkod ng matapakan ito ng tumatakbong lalaki. Walang sino man ang tumulong. Malinaw sa kanyang isipan na hindi iyon aksidente. Isang babala iyon, malamang ay bayaran ni Margot upang iparamdam sa kanya kung gaano siya kawalang laban sa labas ng bahay. Habang nakayuko siya at pilit na kinakapa ang naputol niyang tungkod, isang pares ng makintab na itim na sapatos ang tumigil sa kanyang harapan. Isang mainit at malaking kamay ang dahan-dahang pumulot sa 2 piraso ng sirang kahoy. Hindi siya nito biglang hinatak o binuhat na parang isang kaawa-awang bagay. Sa halip, narinig niya ang isang napakalalim, napakakalmado at napakagandang tinig ng isang lalaki. "Kaya mo bang tumayo? Nandito lang ako para umalalay." Dahan-dahang inangat ni Maricel ang kanyang ulo. Sa likod ng kanyang maitim na salamin, nakita niya ang mukha ng isang lalaking may maamong mga mata at matikas na pangangatawan. Nakasuot ito ng maayos na navy blue na suit, tila isang taong galing sa isang mahalagang pagpupulong, ngunit piniling lumuhod sa maalikabok na kalsada para sa kanya. Inabot ng lalaki ang kanyang palad. Nang tanggapin ito ni Maricel, naramdaman niya ang isang kakaibang init at sigla na matagal na niyang hindi nararanasan. Isang uri ng paggalang na ipinagkait sa kanya ng sariling asawa. Inalalayan siya ng lalaki na maglakad patungo sa isang maliit, ngunit malinis na karinderya sa gilid ng kalsada. Pagpasok pa lamang nila, nalanghap na ni Maricel ang pamilyar na amoy ng nilutong adobo at sinigang. Ito ang paboritong kainan ng kanyang yumaong ina noong bata pa siya, isang lugar na matagal na niyang ibinaon sa limot. Habang inihahanda ng lalaki ang kanyang uupuan, napansin ni Maricel ang isang napakaliit ngunit makahulugang galaw. Bago pa man siya tuluyang makaupo, inilapat ng lalaki ang kanyang sariling kamay sa matulis na kanto ng kahoy na mesa. Ginawa niya yon upang kung sakaling sumablay ang tansya ni Maricel, ang malambot niyang palad ang matatamaan at hindi ang tagiliran ng babae. Isang tahimik na pag-iingat na nagpalambot sa nanigas na puso ni Maricel. "Ako nga pala si Mateo, isang kaibigan." Pakilala ng lalaki habang inilalapag ang isang mahaba at makinis na kahon sa ibabaw ng mesa. "Alam kong nasira ang tungkod mo, kaya naisip kong ibigay ito sa'yo. Matagal na itong naghihintay na mapunta sa tamang nagmamay-ari." Binuksan ni Mateo ang kahon
Sa loob nito ay isang makabago at matibay na tungkod na yari sa magaan na metal. Ngunit hindi iyon isang ordinaryong saklay. Lumapit si Mateo, sapat lamang upang maramdaman ni Maricel ang mainit nitong hininga malapit sa kanyang tainga at bumulong. Ipinaliwanag nito na ang dulo ng hawakan ay may nakatagong napakaliit na lente ng kamera at isang sensitibong mikropono. Ang lahat ng makikita at maririnig ng tungkod na ito ay automatikong ipapadala sa isang lihim na aplikasyon sa cellphone ni Maricel. Ito na ang kanyang magiging mata at tainga sa buong kabahayan ng mga De Silva. 1,000,000 katanungan ang naglalaro sa isipan ni Maricel. Paano nalaman ng matikas na estrangherong ito ang paboritong karinderya ng kanyang ina? Bakit alam nitong kailangan niya ng isang sandata para labanan ng kanyang mga mapang-aping kapamilya? Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita niya sa mga mata ni Mateo ang isang dalisay na pangako ng proteksyon na hindi niya kailangang pagdudahan sa ngayon. Nang makauwi si Maricel sa malaking mansyon ng mga De Silva, agad niyang inilagay ang kanyang bagong plano sa aksyon. Nagkunwari siyang pagod na pagod at ibinaba ang kanyang bagong tungkod sa isang estratehikong sulok ng sala. Mula sa anggulong iyon, malinaw na makikita ng nakatagong kamera ang buong sala at ang pasilyo patungo sa kusina. Umakyat siya sa kanyang silid, pumasok sa banyo at maingat na inilagay ang isang napakaliit na wireless earpiece sa loob ng kanyang tainga. Itinatago ito sa ilalim ng kanyang mahaba at makapal na buhok. Binuksan niya ang aplikasyon sa kanyang telepono. Pumasok ang malinaw na tunog at malinaw na video mula sa ibaba. Nakikita niya ang walang laman na sala, naririnig ang bawat pagpatak ng tubig mula sa sirang gripo sa kusina. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig niya ang mabibigat na yabag ng sapatos ng kanyang biyenan. Pumasok si Doña Mirasol sa saklaw ng kamera. May hawak na telepono at mukhang balisa. Oo, nakausap ko na ang mayor sa probinsya. Matigas at walang awang wika ni Doña Mirasol sa kausap nito sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, malapit na nating maibenta ang batang si Lulu. Ilalayo natin siya dito. Pabigat lang ang batang yan sa mga plano natin ni Magnus. At kapag nawala na ang bata, tuluyan ng masisiraan ng bait ang bulag na yon. Mas madali nating makukuha ang lahat ng pera. Nanlamig ang buong katawan ni Maricel. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa gilid ng lababo, habang ang mga luhang puno ng matinding puot ay nagsimulang pumatak mula sa kanyang mga mata. Nais nilang ibenta ang kanyang inosenteng anak. Ipamigay na parang isang sirang laruan. Ang katahimikan sa loob ng banyo ay nabasag lamang ng mabilis, malakas, at galit na pagtibok ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Habang ang bawat segundo ay tila bumabagal at ang galit ni Maricel ay umaapaw tulad ng isang kumukulong bulkan, naramdaman niya ang malamig na tilamsik ng tubig mula sa tumutulong gripo sa kanyang kamay. Ang malakas na pintig sa kanyang dibdib ay sumabay sa bawat patak nito. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang isipan na gustong sumabog. Gusto niyang bumaba at saktan si Doña Mirasol. Gusto niyang ipamukha rito na nakikita niya ang lahat ng kasamaan nito. Ngunit alam niyang mas malaki ang mawawala sa kanya kung magpapadala siya sa galit. Isang matinis at mahinang pag-iyak ang bumasag sa kanyang madilim na pag-iisip. Nagmumula ito sa silid ng kanyang anak. Mabilis na lumabas si Maricel mula sa banyo. Hindi inalintana ang kanyang maitim na salamin na nakalimutan niya sa sink at tinakbo ang maikling pasilyo patungo sa kwarto ni Lulu. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng isang nakakapasong init mula sa katawan ng bata. Nakahiga si Lulu, namumutla ang mga labi at nanginginig sa ilalim ng manipis na kumot. Papa, Mama, ang sakit po ng ulo ko. Ungot ng 5 taong gulang, ang boses ay paos at halos hindi na makahinga ng maayos. Dumapo ang palad ni Maricel sa noo ng anak. Halos mapaso siya sa sobrang taas ng lagnat. Naging matindi ang pag-ubo ng bata.
Isang tuyong tunog na tila pumupunit sa maliit nitong dibdib. Binuhat niya si Lulu. Mahigpit na niya kapang nag-aapoy na katawan at dali-daling lumabas ng silid upang humingi ng tulong. Lumapit siya sa pinto ng kwarto ni na Magnus at Margot. Hindi na siya nag-abala pang kumatok ng mahina. Ginamit niya ang kanyang siko upang paulit-ulit na kalabugin ang makapal na kahoy. Umaasang sa pagkakataong ito, mangingibabaw ang pagiging ama ni Magnus. Magnus! Magnus! Tulungan mo kami! May mataas na lagnat si Lulu. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Sigaw ni Maricel. Ang boses ay nanginginig sa takot at pagmamakaawa. Bumukas ang pinto. Ngunit hindi ang nag-aalalang mukha ng kanyang asawa ang sumalubong sa kanya. Isang malamig at nakakasukang ekspresyon ni Doña Mirasol ang nakaharang sa daan, nakapamewang at ang mga kilay ay salubong na salubong. Ano ba yung ingay na yan, Maricel? Gabing-gabi na nang bubulabog ka na naman. Bulyaw ng matanda. Ang mga mata ay matatalim na parang punyal. Ma, nag-aapoy po sa lagnat si Lulu. Kailangan niya ng doktor. Pagmamakaawa ni Maricel, pilit na inilalapit ang mukha ng bata upang makita ng biyenan ang kalagayan nito. Sumunod na lumabas si Magnus mula sa silid. Bit-bit ang isang mamahaling leather na vali na puno ng mga damit pang bakasyon. Nakasunod sa kanya si Margot na nakasuot ng eleganteng bestida. Kumikinang ang mga alahas sa leeg. Tumingin si Magnus sa anak na umiiyak sa bisig ni Maricel, ngunit wala ni katiting na pag-aalala ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa halip, pagkayamot ang namayani sa kanyang mukha. Lagnat lang yan, Maricel. Nag-iinarte lang ang anak mo dahil gusto ng atensyon? Malamig na tugon ni Magnus habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo. May napakahalagang business trip kami ni Margot sa resort. Hindi kami pwedeng malate. Painumin mo ng tubig o punasan mo ng basang bimpo, gagaling din yan. Pero Magnus, nahihirapan siyang huminga. Anak mo siya, sigaw ni Maricel. Ang luha ay pilit na kumakawala sa kanyang mga mata, ngunit pinipigilan ng matinding galit. Humalakhak ng mahina si Margot, pilit na itinatago ang tuwa. Naku, tita, pabayaan niyo na yan. Ginagamit lang ng bulag na yan ang bata para hindi matuloy ang meeting natin. Kinuha ni Magnus ang kanyang pitaka, kumuha ng isang lukot na 500 piso at inihagis ito sa sahig. Saktong bumagsak sa may paanan ni Maricel. Ayan, bumili ka ng paracetamol kung gusto mo. Huwag mo na kaming abalahin. Sabay-sabay silang tumalikod. Sumara ang malaking pinto ng kwarto nang may napakalakas na kalabog. Naiwan si Maricel na nakatayo sa madilim na pasilyo. Hawak ang kanyang naghihingalong anak. Tiningnan niya ang lukot na pera sa sahig. Ang huling sinulid ng kanyang pasensya ay tuluyan ng napatid. Wala ng pagpapanggap. Wala ng bulag na asawa. Ang naroon lamang ay isang inang handang sunugin ang buong mundo para sa kanyang anak. Binuhat niya si Lulu ng mahigpit, tumalikod sa pinto ng mga halimaw, at tumakbo pababa ng hagdan nang walang anumang gabay ng tungkod o salamin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at determinasyon. Lumabas siya ng mansyon. Sinalubong ang malakas na pagbuhos ng ulan at kagat ng malamig na hangin ng gabi. Pumara siya ng taxi at sumakay patungo sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng umaandar na sasakyan, idinikit ni Maricel ang kanyang basang mukha sa nag-iinit na noo ni Lulu. Patuloy siyang umaawit ng isang lumang oyayi, ang paboritong kanta ng kanyang ina na nagbibigay ng kapayapaan sa bawat paghigpit ng paghinga ng bata. Ito ang tanging paraan niya para iparamdam na hindi ito nag-iisa. Pagdating sa ospital, halos madapa siya habang bitbit ang anak patungo sa emergency room. Ngunit bago pa man siya makarating sa counter upang magmakaawa sa mga nurse, lumapit sa kanya ang isang doktor na tila naghihintay na sa kanilang pagdating. Mrs. De Silva, kayo po ba ang ina ni Lulu? Dito po tayo sa VIP room. Bayad na po ang lahat ng gastusin at inihanda na namin ang kwarto. Mabilis na wika ng doktor
habang tinatawag ang mga nurse para asikasuhin ang bata. Natigilan si Maricel, nanginginig at hindi makapaniwala. Sino ang gagawa nito? Habang inaasikaso si Lulu sa loob ng mamahaling kwarto, naupo si Maricel sa malamig na silya sa pasilyo. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang paningin at napansin ang isang malaking telebisyon na nakasabit sa pader. Ang balita ay tungkol sa isang malaking issue sa negosyo. Ang logo ng kumpanya ng kanyang yumaong ina ay makikita sa screen, basag at tila pinipilas. Nakinig siya sa ulat. Isang nagngangalang direktor na si Magnus de Silva ang napatunayang lumustay ng milyon-milyong pondo na nag-iwan ng bilyong pisong utang at nagsanhi ng tuluyang pagbagsak ng korporasyon. Ang balita ay nagpapahiwatig na may isang malaking kumpanya na nakahandang bumili sa kanilang mga ari-arian sa halagang napakaliit na bali ang kanyang kaisipan. Ibinenta ng asawa niya ang lahat para sa sarili nitong kasakiman. Nanlamig ang buong katawan ni Maricel habang nakatitig sa basag na logo sa screen. Sa loob ng tahimik na silid ng ospital, tanging ang mahina at ritmikong tunog ng heart monitor ang maririnig na nagsisilbing patunay na ligtas na ang lagay ni Lulu. Nakaupo si Maricel sa tabi ng kama. Mahigpit na hawak ang maliit na kamay ng anak habang ang bawat paghapdi ng kanyang lalamunan ay dulot ng pagpigil sa emosyong gustong kumawala. Pagod na ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay mas gising pa sa hating gabi. Bumukas ang pinto nang walang anumang ingay. Pumasok si Mateo. Bit-bit ang isang supot ng mainit na tsao at isang makapal na brown envelope. Lumapit siya kay Maricel at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang paghawak na nagbibigay ng lakas nang hindi nangangailangan ng salita. Kumain ka muna, Maricel. Kailangan mong magpalakas para kay Lulu. Mahinang wika ni Mateo. Ang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. Inabot niya ang envelope sa babae. Basahin mo ito mamaya. Iyan ang mga ebidensyang hiniling mo tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Magnus. Bago pa makasagot si Maricel, isang matandang lalaki ang pumasok sa silid. Nakasuot ito ng mamahaling itim na Amerikana. Ang tindig ay puno ng awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay basang-basa ng pagsisisi. Huminto ang matanda sa tapat ni Maricel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang itong lumalapit upang hawakan ang buhok ng babae. Anak, Maricel, ang boses ng matanda ay nabasag. Patawarin mo ako kung na ngayon lang ako nakarating. Ako ang nagbayad para sa operasyon mo. Ako ang nagbigay ng liwanag sa mga mata mo. Natigilan si Maricel. Sino po kayo? Bakit niyo ako tinatawag na anak? Ang lalaki ay si Don Teodoro, ang bilyonaryong hari ng real estate na matagal nang nawawala sa buhay ni Maricel. Sa pamamagitan ng mabagal at masakit na pagkukuwento, nalaman ni Maricel ang katotohanan. Maraming taon na ang nakalilipas, ang pamilya ng asawa niya, ang mga De Silva, ang nagpakana ng isang malaking frame-up laban kay Teodoro. Pinagbintangan siyang nagnakaw at pumatay, dahilan upang mapilitan siyang tumakas ng bansa at iwan ang kanyang mag-ina upang protektahan sila mula sa kapahamakan. Ngayong malakas na siya at malinis na ang kanyang pangalan, bumalik siya upang bawiin ang lahat. Gusto kong durugin ang mga De Silva ngayon din, Maricel. Galit na wika ni Don Teodoro. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ipapahila ko sila sa labas ng mansyong iyon at itatapon sa kalsada kung saan sila nararapat. Ngunit hinawakan ni Maricel ang kamay ng kanyang ama. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng luha, ay naging kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng galit na hindi nag-aapoy, kundi nagyeyelo. Hindi, Papa. Masyadong madali ang mamatay o mawalan ng bahay sa isang iglap. Malamig na tugon ni Maricel.
Gusto ko silang makitang bumagsak mula sa pinakamataas nilang pangarap. Gusto kong panoorin silang mawalan ng dangal sa harap ng lahat ng taong niloloko nila. Sa gabi ng kanilang anibersaryo, doon natin sila uubusin. Nagkatinginan si Mateo at Don Teodoro. Nakita nila sa mga mata ni Maricel ang determinasyon ng isang sugatang leon. Isang plano ang nabuo sa loob ng silid na yon. Isang alyansa na hindi lamang para sa pera, kundi para sa katarungang matagal nang ipinagkait. Bago umalis ang matanda, lumapit muna siya sa kama ni Lulu. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot ng bata at hinalikan ng noo nito. "Huwag kang mag-alala, munting prinsesa ng lolo. Hinding-hindi ka na masasaktan muli," bulong ni Don Teodoro sa tulog na apo. Nang matiyak ni Maricel, naligtas si Lulu sa pangangalaga ng mga tauhan ng kanyang ama, nagpasyang bumalik siya sa mansyon ng mga De Silva upang ipagpatuloy ang kanyang pagpapanggap. Ang bawat hakbang niya patungo sa malaking bahay ay puno ng pait. Pagpasok niya sa sala, sinalubong siya ng isang tanawing nagpabilis sa daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang buong bahay ay pinaliligiran ng mga bulaklak at dekorasyon para sa gabi ng anibersaryo. Ngunit sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Mirasol, may hawak na malaking gunting. Sa kanyang kandungan ay isang napakagandang kulay pilak na bestida. Ang mismong damit na isinuot ng yumaong ina ni Maricel sa huling kaarawan nito. Ito ang tanging alaala na iniingatan ni Maricel sa isang nakatagong baul. "Ang ganda talaga ng telang ito," sabi ni Doña Mirasol habang masayang ginugupit ang laylayan ng damit upang gawing disenyo sa kanyang sariling gown. "Sayang naman kung mabubulok lang sa baul ng bulag na yon. Mas bagay ito sa akin para sa party." Ang tunog ng gunting na bumabaon sa lumang tela ay tila tunog ng isang patalim na sumasaksak sa puso ni Maricel. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kanyang suot na jacket habang pinagmamasdan ang huling alaala ng kanyang ina na nilalapastangan ng matandang halimaw. Dumating ang gabi ng anibersaryo na tila isang marangyang parada ng mga mapagkunwari. Ang mansyon ng mga De Silva ay nagmistulang isang ginintuang hawla, puno ng samyo ng mga mamahaling liryo at ang nakakalasing na amoy ng pinakamahaling champagne. Ang bawat sulok ay pinaliligiran ng mga kristal na dekorasyon na nagpapakitang gilas sa yaman na ninakaw lamang mula sa pawis at dugo ng iba. Ang tunog ng mga basong nagbabanggaan at ang mahinang musika mula sa orkestra ay bumabalot sa buong bulwagan. Ngunit para kay Maricel, ang bawat nota ay tila isang babala ng paparating na unos. Sa gitna ng sulyap ng mga matataas na tao sa lipunan, buong pagmamalaking naglalakad si Doña Mirasol. Suot niya ang kulay pilak na bestida na tinabas at binago mula sa orihinal na damit ng ina ni Maricel. Bawat hakbang ng matanda ay tila isang sampal sa dangal ng namayapa. Sa bawat grupong nilalapitan niya, hindi nawawala ang kanyang mapait na ngiti habang pasimpleng ipinapahiya ang manugang na nakaupo sa isang madilim na sulok. "Pasensya na kayo sa itsura ng manugang ko," bulong ni Doña Mirasol sa kanyang mga kaibigang Donya habang nakatakip ang kamay sa bibig. "Alam niyo naman, mahirap talagang turuan ng isang bulag na mag-ayos. Pabigat na nga sa bahay, ayaw pa ring makinig sa mga payo ko. Mabuti na lang at napakabait ng anak kong si Magnus, hindi niya magawang itapon sa kalsada ang babaeng yan." Hindi nalayo sa kanila si Margot. Suot ang isang pulang-pulang bestida na tila kumakatawan sa kanyang nag-aapoy na kasakiman. Buong ningning niyang ipinapakita ang isang set ng mga mamahaling ngote at hikaw na perlas. Ang mga alahas na tanging alaala ni Maricel mula sa kanyang ina. Si Margot ang nagpapatakbo ng buong okasyon, umaasta na parang siya ang tunay na reyna ng tahanan, habang si Magnus ay nakatitig sa kanya nang may pagnanasa sa harap ng maraming tao. Samantala, si Maricel ay pinasuot ng isang luma at kupas na kulay abo na damit. Nakaupo siya sa isang maliit na silya sa gilid,
Suot ang kanyang maitim na salamin at ang kanyang bagong tungkod ay nakasandal sa kanyang binti. Sa likod ng mga lente, nakikita niya ang bawat mapanghusgang tingin at naririnig ang bawat bulong na tila mga linta na sumisipsip sa kanyang pagkatao. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang katahimikan ng isang mangangaso na naghihintay ng tamang pagkakataon. Bumukas ang malaking pinto ng bulwagan at pumasok si Mateo. Nakasuot siya ng isang itim na tuksedo na lalong nagpadakila sa kanyang tindig. Bilang kinatawan ng isang higanting real estate firm, lahat ay gustong makipagkamay sa kanya, lalo na si Magnus na naglalaway sa pag-asang makakakuha ng puhunan mula rito. Lumapit si Mateo sa grupo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumingin sa mga nakapaligid na dekorasyon. Ang kanyang paningin ay diretso sa sulok kung saan nakaupo si Maricel. Sa sandaling dumaan siya sa tabi ni Maricel, sandaling tumigil ang mundo. Hindi siya nagsalita, ngunit naramdaman ni Maricel ang banayad na dampi ng kamay ni Mateo sa ibabaw ng kanyang nanginginig na mga daliri. Isang mabilis at tahimik na haplos na puno ng pangako. Ramdam ni Maricel ang init mula sa palad ng lalaki. Isang init na nagsasabing hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Matapos ang sandaling iyon, nagpatuloy si Mateo sa paglalakad na tila walang nangyari. Iniiwan si Maricel na may bago at mas matatag na lakas. Sa gitna ng kaguluhan ng party, isang maliit na kamay ang humawak sa tuhod ni Maricel. Si Lulu, na suot ang isang simpleng puting damit, ay lumapit sa kanyang ina. May hawak ang bata na isang maliit at bahagyang lantang bulaklak na hiningi niya siguro sa hardinero kanina. Isiningit ni Lulu ang bulaklak sa buhok ni Maricel, malapit sa kanyang tainga. Mama, ang ganda-ganda niyo po. Kayo ang pinakamaganda sa lahat ng tao dito. Bulong ng bata. Ang inosenteng tinig nito ay tila isang himig ng langit sa gitna ng impyerno. Niyakap ni Maricel ang anak ng sandali. Ang bango ni Lulu ang tanging bagay na totoo sa mundong puno ng kasinungalingan. Sa gitna ng katuwaan, pumasok ang dalawang lalaking nakauniporme. Bitbit ang isang napakalaking kahon na nakabalot sa itim na pilus. Mayroon itong pulang laso sa itaas at walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Inilagay nila ito sa gitna ng stage, sa tabi mismo ng podium kung saan magsasalita si Magnus. Maraming panauhin ang nagtaka at nagtanong kung ano ang nilalaman nito, ngunit tanging si Maricel lamang ang nakakaalam kung anong uri ng sorpresa ang naghihintay sa loob. Tumayo si Magnus sa harap ng lahat, hawak ang kanyang baso ng alak at isang mikropono. Ang nakakasilaw na liwanag mula sa mga kamera ng mga reporter ay nakatutok sa kanya, handang kunin ang bawat sandali ng kanyang mapagpanggap na talumpati. Mga kaibigan, mga panauhin, panimula ni Magnus, ang kanyang boses ay puno ng peking emosyon. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang aming anibersaryo, ipinagdiriwang din natin ang katapatan at sakripisyo. Kaya naman, bago ko buksan ang espesyal na regalo na ito, gusto kong tawagin sa stage ang aking pinakamamahal at matapang na asawa. Maricel, mahal ko, halika rito sa harap ng lahat. Nagkaroon ng bulungan sa mga panauhin habang dahan-dahang tumayo si Maricel. Nilapitan siya ni Magnus at sa harap ng mga lente ng kamera, hinawakan niya ang siko ni Maricel ng mahigpit. Isang pagkakahawak na hindi mapagmahal, kundi tila kumakaladkad sa isang gamit. Sa pilitan niyang dinala si Maricel sa gitna ng stage upang gamitin ang bulag niyang asawa bilang isang dekorasyon sa kanyang kwento ng kabayanihan. Tumingin kayo sa kanya, wika ni Magnus sa mga reporter. Siya ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Kahit nasa dilim siya, ako ang nagsisilbing kanyang liwanag. Ngumiti si Magnus ng napakalawak habang ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Maricel na tila isang nagtatagumpay na mananakop. Ang lahat ay nakahanda na para sa kanyang pagbagsak, ngunit hindi pa niya alam na ang liwanag na ipinagmamalaki niya
ay ang siyang susunog sa kanya ngayong gabi. Tingnan niyo ang aking butihing asawa. Masayang deklara ni Magnus sa harap ng mga reporter habang ang kanyang kamay ay tila bakal na nakakapit sa balikat ni Maricel. Sa loob ng 3 taon ng kanyang kadiliman, ako ang nagsilbing kanyang mga mata. Inialay ko ang aking buhay at karera upang masiguro na kahit hindi niya nakikita ang ganda ng mundo, nararamdaman niya ang init ng aking pagmamahal. Maricel, mahal ko. Wala akong ibang hangad kundi ang makasama ka habang buhay. Nagpalakpakan ang mga panauhin. Maririnig ang mga hikbi ng paghanga mula sa ilang kababaihan sa madla, habang ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na bumubulag sa paligid. Ngumiti si Doña Mirasol mula sa ibaba ng stage, tila isang reynang nagtatagumpay sa kanyang panlilinlang. Si Margot naman ay mayabang na itinaas ang kanyang baso ng alak. Ang mga perlas sa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ngunit sa gitna ng ingay at papuri, naramdaman ni Maricel ang bawat haplos ni Magnus bilang isang malapot at maduming putik na kumakapit sa kanyang balat. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang lason na pilit isinusubo sa kanya. Dahan-dahan, sa harap ng nagtatakang mga mata ng lahat, iniurong ni Maricel ang kanyang balikat. Humakbang siya pabalik, malayo sa maruming hawak ng kanyang asawa. Magnus. Ang tinig ni Maricel ay mahinahon, ngunit may talim na tila malamig na asero. Masyadong mahaba ang dula mo. Masyadong magaling ang pagkakascript ng bawat salita mo. Ngunit ang bawat kwento, gaano man kaganda ang pagkakaarte, ay may hangganan. Natahimik ang buong bulwagan. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ng mga taong naghihintay ng susunod na mangyayari. Kumunot ang noo ni Magnus. Pilit pa ring pinapanatili ang kanyang ngiti kahit nabakas na ang kaba sa kanyang mga mata. Ano bang sinasabi mo, mahal? Baka pagod ka lang sa dami ng tao? Susubukan sanang muling hawakan ni Magnus ang braso ni Maricel, ngunit mabilis itong iniwas ng babae. Sa isang marahang galit, itinaas ni Maricel ang kanyang nanginginig na mga kamay patungo sa kanyang mukha. Sa harap ng daan-daang saksi, dahan-dahan niyang inalis ang maitim na salamin na naging bilangguan niya sa loob ng mahabang panahon. Hinayaan niyang bumagsak ang salamin sa sahig ng stage. Ang tunog ng pagkabasag ng lente ay tila hudyat ng pagwawakas ng isang mahabang sumpa. Pagkatapos, binitiwan niya ang kanyang tungkod, hinayaan itong gumulong palayo na parang isang basurang wala ng halaga. Inangat ni Maricel ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, malinaw, matalas at nagniningning sa katotohanan, ay dumiretso sa namumutlang mukha ni Magnus. Wala na ang takot, wala na ang dilim. Ang tanging naroon ay ang apoy ng isang inang muling nabuhay mula sa abo. Nakikita kita, Magnus, mariing wika ni Maricel, ang bawat salita ay tumatagos sa katahimikan ng gabi. Nakikita ko ang bawat kasinungalingan mo. Nakikita ko ang bawat haplos mo kay Margot sa loob mismo ng kwarto natin. Nakikita ko kung paano niyo pinagtulungang ubusin ang yaman ng aking ina habang nagpapakasasa kayo sa aking likuran. At higit sa lahat, nakikita ko ang dumi sa kaluluwa niyo ni Doña Mirasol nang tangkain niyo ring ibenta ang sarili kong anak. Ang mga panauhin ay napasinghap. Ang mga reporter ay tila nakalimutang kumuha ng litrato sa tindi ng gulat. Si Magnus ay napaatras. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya habang nakatitig sa mga mata ni Maricel na dati ay walang buhay, ngunit ngayon ay tila sumusukat sa kanyang buong pagkatao. Maricel, nakakakita ka? Nauutal na tanong ni Magnus. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang sa tindi ng takot. Oras na para ibaba ang telon, Magnus. Muling wika ni Maricel. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Mateo na nakatayo sa isang sulok. Dahil ang lahat ng ginawa niyo sa dilim ay ilalantad ko ngayon sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw. Sa isang iglap,
Tumango si Mateo at may pinindot sa kanyang telepono. Ang dambuhalang LED screen sa likod ni Maricel, na dapat sana ay magpapalabas ng mga larawan ng kanilang kasal, ay biglang nagbago. Sa halip na matatamis na alaala, bumungad ang isang malinaw na video mula sa nakatagong kamera ng kanyang tungkod. Ang unang eksena ay ang pagtatalik ni na Magnus at Margot sa kanilang silid. Kasunod ang usapan ni na Doña Mirasol at Magnus tungkol sa pagbebenta kay Lulu sa probinsya. Ang bawat ingay ng pagsusumamo ni Magnus sa screen at ang tawa ni Margot habang hinahamak ang bulag na si Maricel ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang hatol na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang bawat salitang lumalabas sa dambuhalang screen ay tila mga lason na bumabalik sa lalamunan ni na Magnus at Margot. Ang maruming halakhak ni Margot habang tinatawag na basura si Maricel at ang plano ni Doña Mirasol na ibenta si Lulu sa probinsya ay narinig ng bawat panauhin, bawat reporter at bawat kamera na naroon. Ang ingay ng pagkamangha ng mga tao ay napalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan ng pagkadiri. Magsinungaling kayo, mga edit lang yan, sinisiraan niyo lang kami. Sigaw ni Doña Mirasol, ang kanyang boses ay nanginginig at pumipiyok sa tindi ng takot. Sinubukan niyang lapitan ang mga reporter, ngunit ang mga kaibigan niyang Donya na kanina lang ay kausap niya ay mabilis na lumayo sa kanya. Ang mga mukha ay puno ng pandidiri. Magnus, anak, gawin mo ang paraan. Patayin mo ang screen na yan. Nagmadali si Magnus patungo sa control booth. Ang kanyang mga sapatos ay humahampas ng malakas sa sahig habang pilit niyang tinutulak ang mga tao sa paligid. Ngunit bago pa man niya marating ang dulo ng stage, hinarangan siya ng mga tauhan ni Mateo. Walang magawa si Magnus, kundi ang panoorin ang sariling mukha sa screen habang inamin niya ang paglustay ng pondo ng kumpanya ni Maricel. Sa gitna ng kaguluhan, muling bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Don Teodoro, ang kanyang bawat yabag sa marmol na sahig ay puno ng awtoridad at galit. Kasunod niya ang isang grupo ng mga abogado at mga pulis na nakauniporme. Ang mga flash ng kamera ay lumipat sa kanya, kumukuha ng bawat detalye ng kanyang maringal na pagdating. Ang lahat ng ari-ariang inaakala ninyong inyo ay binabawi ko na ngayon. Ang boses ni Don Teodoro ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Naglakad siya patungo sa stage at inihagis ang isang makapal na brown envelope sa paanan ni Magnus. Ang pirma na nakuha mo sa dokumento ay hindi kay Maricel. Isang peking lagda ang ibinigay niya sa iyo dahil alam niyang magnanakaw ka. Magnus de Silva, ang kumpanya mo ay wala ng halaga. Ikaw ay bangkarote na simula pa kaninang umaga. Napaupo si Magnus sa sahig. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga pangarap na maging hari ng industriya ay naglaho na parang bula sa isang iglap. Habang nangyayari ito, sinubukan ni Margot na tumakas patungo sa pintuan sa likod. Bit-bit ang kanyang mamahaling bag. Ngunit bago pa man siya makalayo, hinarangan siya ni Maricel. Tumayo ang dalawang dating magkaibigan sa harap ng bawat isa. Ang isa ay puno ng dumi ng pagtataksil at ang isa ay nagniningning sa katotohanan. Dahan-dahang itinaas ni Maricel ang kanyang kamay. Hindi niya sinampal si Margot, bagkus ay hinawakan niya ang kwintas na perlas na suot nito, ang huling alahas na ipinamana ng kanyang ina. Sa isang mabilis at matikas na galaw, kinalas ni Maricel ang lock ng kwintas at kinuha ito mula sa leeg ni Margot. Ang perlas ay sumisimbolo sa kadalisayan, malamig na wika ni Maricel, habang itinatago ang kwintas sa kanyang sariling palad. Masyadong marumi ang leeg mo para sa alaalang iniwan ng aking ina. At ang bestidang suot ni Doña Mirasol, isama nyo na yan sa bilangguan dahil wala na kayong ibang damit na maisusuot bukod sa kulay kahel na uniforme ng mga kriminal. Lumapit ang mga pulis at binasahan ng karapatan sina Magnus at Margot. Ang malamig na tunog ng posas na pumuputok sa kanilang mga pulso ay narinig ng lahat. Isang tunog na nagpapatunay
Natapos na ang kanilang paghahari. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong ng sabay-sabay, ngunit hindi na sila pinansin ni Maricel. Sa gitna ng malaking bulwagan na kanina lamang ay puno ng huwad na katuwaan. Tanging ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga pulis at ang desperadong pagsusumamo ni Magnus ang namamayani. Ang malamig na tunog ng metal na naglalak sa kanyang mga pulso ay tila huling nota ng isang malungkot na simponya. Pilit na kumakawala si Magnus sa hawak ng mga awtoridad, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina at tuluyang bumagsak sa sahig. Sa puntong ito, wala na ang matikas at mayabang na direktor. Ang naroon na lamang ay isang lalaking lugmok sa sarili niyang dumi. "Maricel, mahal, makinig ka sa akin." Sigaw ni Magnus, ang kanyang boses ay paos at basang-basa ng pekeng pagsisisi habang pilit niyang inaabot ang laylayan ng damit ng asawa. "Isipin mo si Lulu, utang na loob. 3 taon kitang inalagaan noong wala kang makita. Pinakain kita, binihisan kita. Hindi mo ba kayang tumanaw ng kahit katiting na pasasalamat?" Huminto si Maricel sa kanyang paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon at tiningnan ng lalaking minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang sarili. Sa likod ng kanyang mga mata na ngayon ay malaya na sa dilim, wala siyang naramdamang kahit anong galit, tanging isang malalim at malamig na awa para sa isang taong hindi alam ang kahulugan ng tunay na pagmamahal. Ang utang na loob, Magnus, ay iniaalay lamang sa mga taong may puso. Ang boses ni Maricel ay matatag, walang panginginig. "Inalagaan mo ako, hindi dahil mahal mo ako, kundi dahil kailangan mo ang pirma ko. Binihisan mo ako hindi dahil gusto mo akong maging maganda, kundi dahil gusto mong magmukhang mabuting asawa sa harap ng mundo, habang unti-unti mo akong nilalason. Wala akong utang sa isang halimaw na nagtangkang itapon ang sarili niyang anak para sa pera." Sa isang marahas na galit, hinawi ni Maricel ang kanyang damit mula sa maruming hawak ni Magnus. Kasabay nito, si Doña Mirasol ay tuluyan ng nawalan ng lakas. Ang matanda ay nakasalampak sa sahig. Ang kanyang kulay pilak na bestida ay gusot-gusot at puno ng alikabok. Ang kanyang mga kamay na dati ay palaging may hawak na rosaryo ay ngayon ay nakatakip sa kanyang mukha habang naririnig ang bawat bulong ng pangungutya mula sa mga taong dati ay kaniyang kinakaibigan. Ang kahiya-hiyang tanawin ng kanilang pagbagsak ay naging huling alaala ng gabing iyon. Dalhin na sila, utos ni Don Teodoro sa mga pulis. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na hindi matatawaran. Habang hinihila palabas sina Magnus at Margo, na ngayon ay nagsisisigaw at nagtuturuan sa kanilang mga kasalanan, binuhat ni Maricel si Lulu. Mahigpit na kumapit ang bata sa leeg ng kanyang ina. Itinatago ang mukha sa balikat nito upang hindi makita ang kaguluhan. Lumapit si Mateo sa kanila. Bitbit ang isang malaking itim na payong. Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, sa labas ng mansyon, binuksan ni Mateo ang payong at pinrotektahan ang mag-ina mula sa lamig. "Handa ka na bang umuwi, Maricel?" tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-aalaga. "Handa na ako, Mateo," tugon ni Maricel. "Hindi sa bahay na ito, kundi sa lugar kung saan kami talaga nararapat." Sumakay sila sa naghihintay na sasakyan ni Don Teodoro. Habang umaandar ang kotse palayo sa mansyon ng mga De Silva, tiningnan ni Maricel ang dambuhalang gate na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng sasakyan ay tila naghuhugas sa lahat ng pait at sakit ng nakaraan. Ang bahay na naging bilangguan niya sa loob ng 3 taon ay ngayon ay isa na lamang madilim na anino sa likuran. Pagdating sa bagong bahay, isang payapang mansyon na pinaliligiran ng mga luntiang puno at malinis na hangin. Dahan-dahang inihiga ni Maricel ang natutulog na si Lulu sa isang malambot at mabangong kama. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng liwanag, malayo sa masikip at madilim na kwartong kinasanayan nila. 3 taon ang mabilis na lumipas.
Tila isang panaginip na dahan-dahang naglaho kasabay ng pagdating ng isang maliwanag na umaga sa isang malawak na hardin na nakaharap sa asul na dagat ng Batangas. Matatag na nakatayo ang isang gusali na may nakasulat na Liwanag ni Maricel Foundation, isang sentro para sa mga batang may kapansanan at mga inang biktima ng pang-aabuso. Ito ang bunga ng bawat luhang pumatak at bawat pait na naramdaman ni Maricel sa kamay ng mga De Silva. Suot ang isang simpleng puting bestida na humahampas sa hangin. Naglalakad si Maricel sa dalampasigan. Ang kanyang mga mata, na dati ay nababalot ng kadiliman at pagkatapos ay ng puot, ngayon ay puno na ng kapayapaan. Pinagmamasdan niya si Lulu na ngayon ay 8 taong gulang na, habang masayang tumatakbo sa buhanginan at hinahabol ang maliliit na alon. Ang tawa ng bata ay tila isang banal na musika na nagpapagaling sa anumang sugat na naiwan ng nakaraan. Sa kabilang banda, ang balita tungkol sa mga De Silva ay nagsilbing isang babala sa buong lipunan. Si Magnus at Margot ay nananatili pa rin sa loob ng malamig na rehas kung saan ang bawat araw nila ay puno ng pagsisisi at walang katapusang pagtuturuan. Ang kanilang yaman at dangal ay tuluyan ng nilamon ng kanilang sariling kasakiman. Si Doña Mirasol naman ay nabubuhay na ngayon sa isang maliit at liblib na dampa sa probinsya. Umaasa sa limos ng mga malalayong kamag-anak, isang matinding hiya para sa isang babaeng dati ay itinuturing ang sarili na reyna. Naramdaman ni Maricel ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang bawat yabag ng sapatos ni Mateo sa buhangin ay kabisado na ng kanyang puso. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang ipinatong ang isang manipis na kardigan sa balikat ni Maricel upang protektahan siya mula sa malamig na simoy ng dagat. Malalim na naman ang iniisip mo, Maricel, mahinang wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig na nagbibigay ng katiwasayan. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Mateo. Tugon ni Maricel habang nakatingin sa malayo. Dati, akala ko ang mundo ko ay hihinto na sa dilim, ngunit tinuruan mo akong makakita muli. Hindi lang gamit ang aking mga mata, kundi gamit ang aking puso. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Maricel. Ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang nag-intertwine, isang mahigpit at matatag na pagkakahawak na sumisimbolo sa isang pag-ibig na hindi minadali, kundi hinubog ng panahon at pag-unawa. Inilapit ni Mateo ang kanyang mukha sa buhok ni Maricel. Nalalanghap ang amoy ng sampagita na palaging suot nito. Sa sandaling iyon, walang kailangang sabihin. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay sapat na upang ipahayag ang kani-kanilang damdamin. Ang huling sulyap ni Maricel sa dagat ay puno ng pag-asa. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila nagsasabing ang bawat katapusan ay simula lamang ng isang mas magandang kwento. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni Maricel, isang kwento ng dilim na nauwi sa ningning ng isang bagong umaga. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kailaliman ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagpili at pagsama sa bawat kabanata ng buhay ni Maricel. Habang isinusulat ko ang bawat linya ng nobelang ito, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot, lalo na sa mga sandaling kailangang tiisin ni Maricel ang bawat patalim na salitang ibinabato sa kanya sa gitna ng kanyang kawalang malay. Marahil ay may mga bahagi ng kwentong ito na hango sa mga totoong karanasan ng mga taong nakapaligid sa atin, mga inang patuloy na nagtitiis para sa kanilang mga anak at mga babaeng nananatiling matatag kahit tila guguho na ang mundo. Ang paglikha sa kwentong ito ay tila pag-aalaga sa isang maliit na apoy sa gitna ng malakas na ulan. May mga pagkakataong tila mamamatay ang ningas ng pag-asa, ngunit dahil sa inyong suporta, nanatili itong buhay hanggang sa huling pahina. Ang nobelang ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti,
Ito ay isang paalala na ang tunay na katarungan ay nagsisimula sa pagpapalaya sa ating sarili mula sa galit. Ang bawat pagsubok ay tila isang binhi na kailangang dumaan sa dilim ng lupa upang sa huli ay mamukadkad bilang isang magandang bulaklak sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit bago tayo tuluyang maghiwalay sa kabanatang ito, nais kong iwanan sa inyo ang isang katanungang hanggang ngayon ay nagbibigay ng pagninilay sa aking isipan. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kabayaran ni na Magnus at Doña Mirasol sa lahat ng sakit na idinulot nila? O ikaw ba, bilang isang taong may busilak na puso, ay may kakayahan ding magpatawad ng buo sa mga taong sadyang sumira sa iyong tiwala para lamang sa iyong sariling kapayapaan? Sana ay naging bahagi ang kwentong ito ng inyong araw at nag-iwan ng kahit kaunting init sa inyong mga puso habang ginagawa ang inyong mga pang-araw-araw na gawain. Kung naantig po ang inyong damdamin, huwag po ninyong kalimutang i-like ang videong ito at ibahagi sa inyong mga kaibigan. Napakahalaga po sa akin na mabasa ang inyong mga saloobin. Kaya't mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba kung ano ang inyong naging paboritong bahagi o kung ano ang natututunan ninyo sa buhay ni Maricel. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, sakripisyo at tagumpay. Pagpalain po tayong lahat at palaging tandaan na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, palaging may naghihintay na liwanag